Welcome again sa ating another video no. At yung first introduction natin no. So natutunan natin din yung different parts ng ellipse. Yan. So at importante 'yon na sa video na 'yon ay alam niyo na po yung different parts ng ellipse. Alam niyo na po kung asan si major axis, yung minor axis, yung vertices, yung foci, yung co-vertices pag tinanong kayo ng mga length kasi yun po yung itatanong sa ngayon. So ngayon, dito po sa topic nito, ellipses with center at the origin, aalamin na natin yung mga parts, pero ang makikita nyo po sa given ay equation. Yan. So again, noong nakaraan, diniscuss natin na yung ellipse ay meron siyang concept no, sa ating first example na malalaman natin kung ano po yung itsura ng ellipse. Depende po, no, nakadepende po siya ng malaki, no, nakadepende po siya ng malaki doon sa denominator ng variables natin. Kung alin po yung mas malaki o yung mas maliit ang value. Yan. Tulad nito, no? Ito yung first equation na pag-uusapan natin. Nasa standard form po siya. Kapag ka yung ellipse natin, ganito yung format, naka-standard form po yan, x squared over 25 plus y squared over 16 equals 1. So, yan yung characteristic ng ellipse, no? Kaya yung formula na nakita natin before, if we convert this to the formula, no? So, yung formula na nagre-represent sa kanya, again, kung nasaan yung mataas na number, siya si vertices. At yung vertices natin, meron siyang corresponding variable. Ang ginagamit niya ay yung a squared. Always po yan, no? Yung vertices natin ay laging yung a squared. At yung b, tinatawag po natin yan dun sa ating co-vertices. Yan yung formula na nagre-represent sa kanya. Pero again, hindi tayo nagpo-focus sa formula, kundi dun sa concept niya, no? Gagamit kasi tayo ng graphical approach. This is my tips for beginners, no? Kapag natutunan niyo na si graphical approach, pwede na kayong mag-aral dun sa mga formula na nasa libro. Yan. Okay, kung ready na kayo, so sagutin natin isa-isa yung mga tanong. Ano ba yung mga tinatanong dito? Ang unang tanong dito ay letter A, no? Okay, alisin na natin tong 1. Kasi sa exam po, pag nagkaroon na ng assessment, pwedeng by numbering yung ating question. Halimbawa, first question, 1 point. Ang unang itatanong sa'yo dito, vertices. Yeah, commonly kasi dapat malaman mo yung asan ba yung vertices ng ellipse natin. Again, napakadali lang pong sagutin nun kasi kung ano po yung mataas na number na nakikita nyo sa equation, automatic po, gagawin nyo po siyang a squared. Yan, no? At syempre, naka-ano ko po yan, naka-squared po yan. Para makuha mo yung a lang, you need to take the square root, no? Kaya pag kinuha mo po yung square root ng 25, magkakaroon ka na ng sagot na plus minus 5. Yun, no? At kung gusto niyo po na i-locate, no? Kung asan po siya, syempre, andito yung Cartesian plane natin, kung tigo 1 unit, andito yung positive 5, yan, hanggang dito yung ellipse natin, yung endpoint ng ating vertices, at hanggang dito po yung another endpoint. At kung aalamin mo, ano yung magiging coordinates, di ba? Kitang-kita using graphical method, na ang magiging vertices natin, ang symbol po niyan ay B, syempre, ilolocate natin o ilalagay natin yung coordinates na nakuha natin dito sa x-coordinate. No? Plus minus na po kasi opposite po siya, pwede nang pagsamahin sa isang coordinate. Plus minus 0. Yan. O kung gusto nyo paghiwalayin, pwede rin naman yun, isang 5 and 0. So, another is negative 5 and 0. So, pero since parehas naman po yan na 5, pwede nang pagsamahin yan. So, plus minus. Yan na po yung magiging unang possible question sa ellipse. Tanungin ka, what is the vertices? Ito yung tamang isagot. Di ba napakadili lang, no? Simpleng-simple lang po ito. Wala tayong masyadong alam na i-apply na formula, pero makukuha natin yan. Okay, ang sunod na tanong dito, next possible question, is pwede kang tanungin, ano naman yung co-vertices? Yan. Pag sinabing co-vertices, by the way, ang symbol po niyan ay B. Ayan, yung B na ganito, yung yan, co-vertices. Kung coordinates, ilalagay mo po yung capital letter. Yan. Pero kung yung value po niya, ang ginagamit po natin dun ay yung B. Yan, ito. So, gawin natin, B squared equals 16. Yan. Yan yung sa co-vertices natin. Again, we take the square root. So, kaya pag kinuha mong square root niyan, plus minus 4. Yan, no? So, kaya pag kinuha mo naman yung
coordinates ng co-vertices, maglalagay ka ng B. So, syempre, nandito po siya, mas maiksi, di ba? Yun yung concept ng ellipse. Merong shorter part, meron naman siyang longer part. Yan. Itong mas maiksi, kasi 4 units lang siya against 5 unit, tatawagin natin siya na minor axis niya. No? Kasi mas mahaba yung longer part, so yan yung tinatawag na major axis. So, ngayon, ang magiging sagot natin dito, kasi nandun naman siya sa y-axis, syempre ilalagay natin, uunahin natin yung 0, ang kasunod na yung value ng b. So we have plus, minus 4. Again, in graphical approach, wala tayong masyadong gagamitin ng maraming formula, ipa-plot lang natin sa Cartesian plane and then makukuha na natin yung mga sagot. Okay, next question po, ito yung possible question, yung ating co-vertices na tinatawag. Ang sunod po ay yung foci, no? Pag sinabing foci, ayun, this time, gagamit na po tayo syempre ng formula kasi may formula na po yan, no? Ang magiging formula natin yan, ito lang po, isubtract lang po yung a squared and b squared. Yan, isubtract mo lang and whatever the result, yan po yung magiging c squared natin. So, isubtract natin ang 25 minus 16. Syempre, 25 minus 16 is 9. And if we take the square root, so the value of your foci ay nandun siya sa plus minus 3. And tandaan nyo pala, yung foci, kung nasan yung vertices, kung asan siya, laging nandun siya, same axis po siya. Yan pala yung concept, nakalimutan kong sabihin, na ang foci at yung tinatawag na vertices ay laging nasa iisang axis sila. At kung gusto niyo ng perfect graph, meron pong way para ma-perfect natin yung graph. Pero in freehand po, kailangan lang po natin kunin yung mga endpoints na yan, yung vertices, yung co-vertices, yan, di ko ma-perfect po, but the idea is there. Yan, yung idea po ang kukunin natin yan. So, medyo nagkibang dito. Pero yung pong idea, ayan. So, yun po yung magiging graph. So, ngayon, may mga follow-up questions pa dito. Halimbawa, pwede kang tanungin dito ng length. What is the length of the major axis? O, madaling sagutin yun kasi yung length natin, dalawang 5 units equals 10 units. Yun ang sagot. What is the length of the minor axis? So, nakikita naman natin yung length, di ba? 4 units and negative for absolute value, that is 8 units. What is the length of the foci? Yan, dalawang 3, 6 units. Yung po yung mga additional questions. Pwede rin kayong tanong ng what is the major axis? O tingnan nyo lang yung graph natin, horizontal, kasi nandun yung vertices natin. What is the minor axis? So, pwede nating sagutin na vertical. Okay, and the graph, yan na po yun. So, yan na po. Same lang yung concept kapag nabago po yung natin, yung ellipse natin, halimbawa, yung 25 na punta sa denominator ng y, yung 16 na punta dito, yung pong position ng ellipse, mababaliktad lang. But the way mo isolve, parehas lang naman po. And I'm hoping may natutunan po kayo dito sa video na to. So, thank you. Sa mga susunod na video, aaralin natin yung ellipse na yung center ay nandun sa H and K. Yan. So dito po, i-practice nyo lang. Maraming questions sa book. I-practice nyo lang po. Ang importante dito, yung procedures, alam nyo na, marunong na kayong mag-analyze ng equation, kung ano yung magiging itsura ng ellipse, and 3 P ulit, yung 3 P's, huwag nyong kakalimutan, no? Para gumaling po kayo sa math. Lagi po kayong magpa-practice. Okay? That's all. Thank you very much po sa inyong panonood at abangan nyo po yung aking next video na gagawin para matutunan nyo po yung ating mga lessons. Thank you. Bye-bye.